Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell, nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mga kaibigan, nandun pa rin po tayo sa episode o sa pitak ng hinggil sa umaatikabong announcement po na namamayani sa Beijing at sa West Philippine Sea na babawalan na ng China, aarestuhin ng mga Pilipinong mahuhuling mangingisda o papasok sa teritoryo na kanila pong inaangkin. Yan po ay inaangkin nila, atin po yan, nasa loob ng ating teritoryo. Ngayon, sino po ang magbibigay ng desisyon tungkol po yan? Alam po ninyo, kaya po tayo merong United Nations o yung pong pagkakaisa ng iba't ibang bansa ay upang sa ganun maiwasan ang mga sigalot, maiwasan ang mga gera o hindi pagkakaintindihan. Kaya nga po nagkaroon pa ng Permanent Court of Arbitration. Ano pong ibig sabihin yan? Isang hindi na mababagong korte o hukuman na siyang magpapasiya tungkol sa hindi pagkakaunawaan hinggil sa mga territory. Yan po ang Permanent Court of Arbitration. Yan po yung napanalunan natin na final na kaso ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at ng kanyang Secretary of Foreign Affairs del Rosario at yung dati pong ombudsman si Mercedes Gutierrez. Mga kaibigan, tayo po'y nanalo. Kasamaang palad, nung lumabas po ang desisyon na yan, ang Pangulo ay hindi na si Pinoy. Ang Pangulo ay si Rodrigo Digongio Duterte. Ngayon, ano pong usapin dito? Abay tayo po'y inaapi. Natatandaan po ninyo noong June 2018, binangga po ang ating po mga mangingisda ng sasakyang bakal ng China at iniwan sisingap-singap sa gabi. Mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit nagtungo po ako sa Chinese Embassy sa Makati. Ang aking pong plano, babanggain ko rin yung kanila pong gate ng aking pong Fortuner, aking SUV sa sakyang sarili. Ngunit pagdating ko po ron, meron pa na hagdan. Meron ng rehas, may hagdan pa. Hindi po makakapanik ang aking sasakyan sa hagdan. Ganun po man, ang ginawa ko po, dala ko yung bandera ng China. Pumanik po ako dun sa kanilang barrier at tumungtong po ako dun sa kanilang mga hagdan. At sa harap ng Chinese Embassy, mga kaibigan, andun ang mga pulis, nandun ang mga security agents, andun ang mga empleyado, sinilabang ko, sinunog ko ang bandera ng China. Yan po ay July 1st, 2018. Ang dahilan ay pagpapakita ng galit, pagpapakita ng reaksyon sa ginawa po nilang pagbangga, pananakit at pag-iwan sa ating mga nasalanta nila mga isdang Pilipino na iniwan po nila. Nasisinghap-singhap alauna ng umaga matapos po silang nakakapagpahinga doon po sa loob ng exclusive economic zone ng ating pong bansa. Mabuti na lamang, ang sabi po ng kapitan nila, sinabing, nakikita niyo ba yung ilaw na yun? Mga 4 na kilometro siguro layo. Langoyin ang ilan sa inyo. Sabihin na tayo ay binangga at tayo ay wala na masakyan. At sila po ay sinakuluhan. At alam ba ninyo kung sino po yung
yung sumaklolo sa atin, Vietnamese fishermen. At alam nyo ba ang gusto mangyari ni Harry Roque? Pinapaimbestiga niya kung bakit nandun daw sa loob ng karagatan natin ang Vietnamese fishermen na nagsalba ng mga Filipino fishermen na binangga ng mga inchik, mga kaibigan. Ganyan po ka-traidor itong pangkat na ito ni Duterte. Mga traidor itong mga pangkat na ito. Duterte, lahat ng mga tumutulong kay Duterte sa panahon na yan. Ultimo si Secretary of Agriculture, kaibigan ko pa naman, Manny Piñol. Nagtungo doon, dala mga Marines, kinausap ang mga biktima, pinatras, hindi na nagdemanda, hindi nagreklamo, at sinabi ni Duterte, minor maritime accident lamang yan. Hindi kinakailangan mag-demandahan. Nung mayroon pong media nagsabi, ano pong gagawin natin sa ating pong saligang batas, nagsasabing eksklusibo na Pilipino lamang ang maaaring makinabang dyan sa yaman dagat o natural resources sa loob ng exclusive economic zone. Ang sabi ni Duterte, I allowed them, kaibigan ko yan. Ngayon, mga kaibigan, inuulit na naman po, at hindi lamang yan, nagbabala ang China na di umano huhulihin nila lahat ng Pilipino at iba pang mga banyaga na papasok daw dyan sa teritoryo na yan ng Pilipinas upang sa ganun may paramdam nila na kanila itong karagatan na kapaligid sa Pilipinas. Ang sabi po nila, huhulihin, dadalhin sa China, doon lilitisin. And I think that we have to warn the Chinese. Bayan po ninyo mag-English ako sapagkat yan po ay may translation sila. Sa Tagalog, wala. Palibasi mga chikchonga nga yan. I am warning the Chinese government that the moment you make good your threat, we will retaliate. We, the Filipino people, we are the coalition against China. We are civilians who are patriotic enough to love our country, and we will defend to death our right to be Filipinos and our sovereignty. I am warning you, China, for every Filipino that you will arrest, I will be arresting 10 POGO workers or 10 non-Tagalog, non-English speaking English, non-English speaking Chinese. I am warning you, China, if you are warning our people that you will arrest the Filipinos within the Philippine territory, I am warning you that I will be arresting as a citizen's arrest. I am the head of a guerrilla unit. We do not care what the chain of command will be doing as a reaction to this. We are an independent group. We are dedicated to this country. We are not government. We are non-government force, defense force. We will be arresting for every Filipino that you will arrest. We, the Filipino people, the coalition against China, will be arresting 10 POGO workers. That is a pledge. And we know the law about citizens' arrest. And you do not think that we are not armed. We are armed and we are licensed. This is one of my 5 arms, fully licensed. This is a SIG Sauer 365 9mm pistol, and I can shoot between the eyes any Chinese who will be unlucky enough to meet me after
the Chinese government arrest a Filipino. I am Waldy Carbonell, and I am not hiding behind any pseudonym. I am known, I am open, I am not afraid of you Chinese. And I promise you, I can shoot you between the eyes, whether you are a diplomat, whether you are a POGO worker, whether you are Michael Young's cohort or Duterte cohort, I'll shoot you between the eyes, I promise. I am therefore repeating this warning in Tagalog. Inuulit po natin ang ating pong ginawang babala ay sa bawat Pilipino na huhulihin ng Chinese government, huhulihin ang pangkat ko, guerrilla warfare tayo, non-government defense force, huhulihin ang pangkat ko, 10 na inchik kontra sa isang Pilipinong huli nila. 10 ang aking huhulihin. At meron na po tayong binoong puwersa. Meron po tayong binoong puwersa at ito po'y legal at hindi po tayo mangingimi na ipatupad ang citizens arrest. May pagtanggol lamang ang ating bansa. Yan po ang ating pong babala. Yan ating paninindigan. Magsama-sama tayo. Huwag po Pilipino sa Pilipino naglalabanan. Magkaisa tayo para maramdaman ni Ginoong Marcos ang mga Pilipino pala ay matapang, mga Pilipino pala ay nagmamahal sa bansa, ang Pilipino pala ay hindi oto-oto, nasasabi na pag tayo kinanyon, huwag tayong gaganti. Para po bang isang religiyon? Pag tayo tinampal sa kaliwang pisngi, ibigay natin ang kanang pisngi para tampalin uli. At yan ang pagiging Katoliko Romano. That is a big BS. Sampalin mo ako, parang sinabi ni Duterte. Sasampalin niya raw ako. Ang sabi ko, wag. Sapagkat pag sinampal ako ni Duterte, sasampalin ko rin siya. At nung hinamon niya ako ng barilan, sumulpot ako. At nanalo po tayo sa barilan na yan by default. Hindi sumulpot ang duwag na alkalde ng Davao City. At ginawa pa ninyong Pangulo, yung drug lord na yan. Mga kaibigan, binibigyan po natin ng babala na magkakagulo po tayo pagka merong isang Pilipino na totoong aarestuhin na mga inchik na ito. 10 inchik, aarestuhin ko po. Bahala na kung sino aaresto sa akin bilang kanti o bilang pagkampi sa inchik. Magkagulo na tayo. Civil war kung civil war. Basta tayo po ipaparamdam natin, pagmamahal natin sa ating sariling bansa. Muli, ako po si Waldy Carbonell, lisensyado po ang aking baril, at tayo po ay nangangako, hindi natin isusuko ang square inch ng ating pong territory, but we will do it the way it should be done, not by words, but by action. Muli, iniibig ko Pilipinas. Allahu Akbar.